Isang bagong panukalang batas ang inihain ni Caloocan Representative Igay E. Rice para tulungan ang ating mga kababayang OFWs. Ayon sa kanya, ang crypto ay pwede pong gamitin para mapababa ang remittance fees at mapabilis ang pagpapadala ng pera dito sa Pilipinas. Tinatawag po itong Philippine Tokenization and Crypto Adoption Act of 2025 na layuning magtatag ng malinaw at ligtas na regulasyon sa paggamit po ng digital assets dito sa ating bansa. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga ba ang layunin ng crypto bill na ito? Ang sabi po rito ay Caloocan Representative Edgar Igay or Igay E. Rice stated that his crypto adoption bill filed in the House of Representatives seeks to harness cryptocurrency to lower the cost of sending money home for overseas Filipino workers or OFWs. Yan, ang pangunahing layunin daw ni Ginoong Igay E. Rice sa panukalang ito ay ang tulungan ang mga OFWs na makatipid sa remittance fees. Alam natin na bawat buwan, bilyong dolyar ang ipinapadala ng ating mga kababayan mula po sa iba't ibang bansa. Ngunit malaking bahagi po nito ang napupunta sa fees. Sa paggamit ng crypto, ang pera ay maari pong dumiretso sa pamilya ng mas mabilis at saka mas mura. Ang market impact po nito ay kapag natuloy ang batas na ito, mas dadami ang paggamit ng crypto dito sa Pilipinas at maaring tumaas ang value ng mga coin na ginagamit po sa remittance tulad ni XRP at USDC. Ano naman ang nilalaman ng House Bill number 4792? Yan, ang sabi po rito ay House Bill 4792 or the Philippine Tokenization and Crypto Adoption Act of 2025 proposes the creation of the National Council on Digital Assets and Tokenized Investments or NCDATI. Yan, to establish rules for the safe and transparent use of digital assets in the country. Paliwanag po natin. Ang House Bill 4792 ay naglalayong lumikha ng National Council on Digital Assets and Tokenized Investments. Ang council na ito ang magiging tagapamahala sa mga regulasyon ng kripto dito sa ating bansa. Layunin po nitong gawing malinaw ang mga patakaran para sa ligtas na paggamit ng digital assets at tokenized investments. Gusto rin itong isama ang mga OFWs sa policy making para may boses po sila sa mga desisyon ng gobyerno. Ang market impact po dito ay ang pagkakaroon ng ganitong council ay magbibigay ng tiwala sa mga investors at posibleng magbukas ng pinto para sa institutional adoption ng crypto dito sa Pilipinas. Ngayon ay paano naman po makatutulong ang crypto sa pagpapadala ng pera? Sabi po rito ay in a Facebook post, E-Rice noted that cryptocurrency offers faster and cheaper remittance channels for OFWs, providing a viable alternative to traditional remittance services that often charge high fees. Ayan, ayon po kay Ginoong E-Rice, malaking tulong ang crypto sa mga OFWs dahil mas mabilis itong maglipat or mag-transfer ng pera at halos walang transaction fee. Kung sa mga traditional na remittance centers ay may 5% hanggang 10% na bayad, sa crypto ay halos wala. Ang mga pamilya ng OFWs ay makatatanggap ng mas malaking halaga kumpara po sa dati. Kaya ang market impact po dito ay kapag tuluyang tinanggap ng gobyerno ang crypto remittance, tataas po ang demand sa mga blockchain tokens na ginagamit po sa transaction gaya ng XRP at Stellar or XLM. Ano naman ang proteksyon laban sa scam na isinusulong ng bill? Ayan. Ang sabi po rito ay ano ang solusyon ng batas na ito? Itatatag ang National Council on Digital Assets and Tokenized Investments para gumawa ng malinaw na rules para sa ligtas at maayos na paggamit ng crypto. Magbigay ng proteksyon laban po sa scam at mapanlinlang na gawain.
bigyan ng boses ang ordinaryong Pilipino kasama ang OFWs at civil society sa paggawa ng pulisiya. Ayan. Layunin din ng panukalang batas ni Ginoong A. Rice na protektahan ang mga Pilipino laban sa mga crypto scam. Kaya ang NCDATI ay gagawa po ng mga alituntunin upang hindi po basta-basta maloko ang publiko. Isa sa mga focus nito ay transparency at accountability ng mga kumpanya. Sa market impact, ang ganito pong hakbang ay pwedeng magpataas ng kumpiyansa ng publiko sa crypto, kaya't inaasahan po ang mas maraming adoption sa mga local exchanges. Paano naman po mapapakinabangan ng negosyo at gobyerno ang crypto? Yan, ang sabi po rito ay the bill also envisions wider retail adoption of crypto for businesses and merchants, while promoting government transparency through blockchain-based systems. Ayan po, hindi lamang po para sa mga OFWs ang batas na ito. Ayon po kay Ginoong E. Rice, ayan, ay gusto rin nitong hikayatin ang mga negosyo at merchants na tumanggap ng crypto payments. Bukod dito, maaring gamitin ng gobyerno ang blockchain para gawing mas transparent ang mga transaction, tulad po ng paggamit nito sa public o procurement. Sa market impact, kapag nagsimula po ang ganitong sistema, tataas ang demand sa blockchain services at pwede pong magpasigla sa local crypto startups. Ang sunod na tanong ay, ano naman ang sinasabi ng bill tungkol sa regulasyon at participation ng mga mamamayan? Yan, sabi po rito tungkol dyan ay the measure outlines safeguards against scam and fraudulent activities, citing the need for clear regulations to protect Filipinos from losses in unregulated crypto schemes. It also mandates citizen participation in policy making, including representation from OFWs and civil society groups. Ayan, binigyang diin ng batas na kailangan po ng malinaw na regulasyon para protektahan ang mga Pilipino laban po sa mga unregulated crypto schemes. Gusto po ni Ginoong E. Rice na bawat mamamayan, kabilang po ang mga OFWs, ay may boses sa paggawa ng mga polisiya tungkol sa digital assets. Pagdating po sa market impact, sa ganitong sistema, mas magiging demokratiko po ang crypto regulation at maaring magbunsod ng balance ecosystem sa pagitan ng innovation at saka consumer protection. Ano naman ang magiging epekto ng batas kapag naipasa ito? Yan, sabi po rito ay if passed, yan, House Bill 4792 would serve as the national framework for cryptocurrency adoption, stablecoin use, decentralized finance, crypto exchanges, and tokenization of real-world assets. Kapag naisa batas daw ito, magiging opisyal na framework ito ng bansa para sa paggamit ng crypto, stablecoins, DeFi platforms, at tokenization ng real-world assets. Sa madaling salita, ito po ang magiging gabay ng lahat ng crypto businesses dito sa Pilipinas. Sa market impact, magiging mas maayos po ang operations ng mga exchange gaya po ng PDAX at saka Coins.ph na siyang magpapataas ng tiwala ng international investors sa local crypto ecosystem. Ngayon ay gaano naman po kalawak? Yan, gaano na po kalawak ang paggamit ng crypto remittance sa ngayon? Yan, sabi po rito ay cryptocurrency is already being used in the Philippines as an alternative remittance channel, allowing OFWs to send money faster and at lower cost compared to traditional services. Ngayon pa lang, marami na pong OFWs ang gumagamit ng crypto para magpadala ng pera. Sa Coins.ph, halimbawa, maaari nang magpadala ng stable coins or Bitcoin papunta sa e-wallet ng pamilya sa loob lang ng ilang minuto. Mas mura ito at hindi kailangan ng physical remittance center. Sa market impact, habang dumarami po ang gumagamit ng crypto remittance, tataas din ang halaga ng mga network tokens na ginagamit po sa mga transactions. At bilang panghuli,
Ang aking opinion naman tungkol dito ay para po sa atin bilang mga traders at investors, malaking bagay ang panukalang batas na ito. Hindi lang ito makatutulong sa mga OFWs, kundi magbubukas din ito ng bagong era ng crypto adoption dito sa ating bansa. Kung matutuloy po ito, ang Pilipinas ay maaring maging sentro ng blockchain innovation dito po sa Southeast Asia. Pero dapat pa rin po tayong maging maingat at alamin ang bawat detalye bago po tayo sumali sa mga crypto platforms. Nakabuuan, si Ginoong Igay E. Rice ay naglatag ng konkretong plano para gawing kapaki-pakinabang ang crypto para po sa lahat. Mula po sa OFWs hanggang sa mga lokal na negosyo ay isang hakbang lang ito tungo sa mas modernong ligtas at murang digital economy. Yan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.